Bago po tayo magsimula, maraming salamat sa iyo Lodi Eugene Torres, ang pogi-pogi mo, malaking tulong po ito, at heto na po ang 10 naunang i-shoutout natin na sina Lodi Raymart Rodriguez, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Alderico Cadayong, Lodi RJ Ramos, Lodi Jerry Coach Tia, Lodi Arnalan Diamada, Lodi Palcuca, Lodi Den, Lodi John Jonas Doctor, Lodi Asta Boy, at Lodi The Idols. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-113 kabanata sa pagpapatuloy. Nang ibinuka ng matanda ang kanyang 5 daliri, bumuhos ang mga thunderball na parang ulan sa ating bida na sinisigaw pa niya na mamatay ka. Ang tawag niya pala dito sa atake niya ay Divine Thunder Spirit Arts Lightning Formation. Bawat suntok ay sapat na malakas upang tumalsik ang isang malaking bato. At makikita mula sa malayo ang kanilang pinaglalabanan na napakalaking impact ang ginagawa nito at ang hangin sa paligid ay malakas na tumatakbo. At ilang sandali pa isang malakas na pagsabog ang makikita na umaabot sa kalangitan. Nasiguradong walang ordinaryong tao ang makakaligtas dito sa lakas nito. Sa paligid ng lugar kung saan naroon si Jinmu, dose-dosenang mga tipak ng bato ang sumabog at lumubog ng sabay-sabay, at napuno ng alikabok ang lahat ng direksyon. Bumaba mula sa himpapawid si Great Wolf at tiningnan ang tanawing kanyang nilikha. At sinabi nito na masyado yata akong nasasabi. Naubos na ang aking enerhiya. Bumaling na siya at naglakad habang sinasabi na siguro kailangan ko nang bumalik. Biglang kumunot ang noo niya ng isang saglit. Nagulat na napatingin siya sa likod nang makita niya ang lumiliwanag na enerhiya. Isang mabilis na bagay ang bumulwak sa likod ng mga alikabok papunta kay Great Wolf. Agad naman niya itong winasiwas ng kanyang matigas na kamay. Napatingin siya sa kanyang hinarang na itinira ng ating bida at sinabi sa isip na isang espada. Mula sa likod niya mabilis na sumugod ang ating bida na nilagyan niya ang kanyang kamay ng enerhiya. Na napasabi si Great Wolf na nalintikan na. Si Great Wolf, na nakapag-aksaya na ng maraming lakas ng enerhiya kanina, ay hindi kayang umiwas, kaya nagdepensa siya sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang 2 kamay. Umatras sa lupa ang katawan ni Great Wolf nang tumagos ang pagkabigla sa kanyang binti. Nanginginig ang mga mata ni Great Wolf na lumapag sa lupa. At napasabi na ang una niyang tinamaan ay isang espadang puno ng lakas. Pagkatapos niyang nakawin ang kanyang tingin dito, itinago niya ang kanyang presensya sa napakaikling panahon bago puntiryahin ang kanyang tagiliran. Nang iniunat ni Jinmu ang kanyang kamay, ang espadang tumalbog ay lumipad ng mag-isa na dumaan sa harapan ni Great Wolf na dumaplis sa kanyang noo na ikinagulat nito. At pagkatapos ang espada ay nahuli ng ating bida habang masayang sinabi na nakakainis. Yon na ang ultimate kong atake na sayang pa. Sinabi pa niya habang napahawak sa noo si Great Wolf na may dugo na isa kasanayan na kaya kong gawin ng mga umabot na sa antas ng ganito. At sa opinyon ni Jinmu, ito ay isang walang saysay na pag-aaksaya ng panloob na enerhiya. Wala itong iba kundi isang pamamaraan ng pagpapasikat na ginagamit upang takutin ang isang kalaban paminsan-minsan. Tumawa ng kakaiba si Great Wolf habang nakatingin sa kanyang kamay na may dugo at sinabi niya na ang lakas ng loob mong paduguin ako. Umiti ang ating bida at sinabi niya na ngayon ka lang ba nakakita ng dugo o ano? O ano ngayon? Medyo masakit ba? Sinabi sa kanya ni Great Wolf na ang galing. Nakaligtas ka sa lightning formation ko. At ang atake mo kanina, magaling din hinati mo pa ang enerhiya mo sa 2. Sinabi pa nito sa kanya na pero gamit ang mga ganyang mabababaw na taktika, hindi mo ko matatalo. Naglabas ng enerhiya ang ating bida at sinigaw niya dito na tumahimik ka. Ngayon, babalatan ko na ang buto mong amoy lupa. Muling nagsimula ang attack ni Great Wolf. At kahit napagod na siya, umiiwas siya na parang daga. Tumingin sa gilid si Great Wolf at sa isang kamay niya ay pinapalabas naman ang enerhiya sinasabi na sige. Kung gustong-gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Mabagsik na humiwa sa hangin ang kamao ni Great Wolf, mula sa ere iniwasan ito ng ating bida at naghanda ng kanyang pag-atake. Si Jinmu, na nakaiwas sa kanya, ay nagpakawala ng kanyang atake papunta sa matanda. Si Great Wolf, na tinamaan sa mukha ng maraming dugo, ay nag-alinlangan sandali. Ngunit agad niyang nilagyan ng presyon ang kanyang paa. At malakas na tumalon sa hangin papunta sa ating bida.
At pagkatapos ay mabilis niyang inatake ng sunod-sunod ang ating bida. Na mabilis niya itong iniwasan. At isang palad ang ibinuka ng matanda sa kanyang harapan. At tumama ito sa kanyang katawan. Napaungol siya sa sakit at nanlaki ang kanyang mata. At pagkatapos dumalit ang kanyang mata na tumingin kay Great Wolf. At ang dugo na dapat ay isusuka niya kanina ay dinura sa muka nito. Na napatingin sa kanya ang matanda habang ipinikit niya ang isang mata na tinamaan ng dugo. At mumiti siya habang sinasabi na mukhang nag-enjoy ka sa dugo. Bago siya bumagsak pinahabulan pa niya ito ng isang wasiwas ng kanyang espada. Si Jinmu, na umatras, ay mabilis na lumuhod sa isang tuhod at hinawakan ang kanyang espada na nakatukod na tila naubusan na ng lakas. At sinabi sa kanya ni Great Wolf na anong klaseng tingin yan, kahit na ikaw ay nakaharap na sa kamatayan. Kumpiyansa ka pa rin na mananalo ka. Napakalaki talaga ng determinasyon mo. Naningkit ang tingin niya at seryosong sinabi na ano bang pinagsasabi mo. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Hinawakan ng mahigpit ang puluhan ng kanyang espada at sinabi pa niya sa isip na hindi, wala na talaga akong lakas para tumayo. Kung umatake siya ulit, magkakagutay-gutay ako. Tumingin siya at sinabi pa sa isip na kakabalik ko lang sa buhay dahil sa immortal plant. Bakit pa ako nagboluntaryong maging pain? Ibinuka ang kamay ni Great Wolf at nagpalabas na naman ng enerhiya sa kanyang magkabilang kamay at sinabi na gusto sana kitang personal na bugbugin hanggang mamatay, pero mamamatay ka rin naman, kaya lilipulin kita hanggang sa wala nang matirang kahit abo mo. Na itinulak niya ang kanyang enerhiya papunta sa ating bida. Papalapit na sa kanya ang enerhiya na inatake sa kanya, sinasabi pa niya sa isip na pesti talagang buhay to, pumikit na siya at handa na sa muli niyang kamatayan na sinabi pa sa kanyang isip. Na grabe, ang pangit talaga ng kapalaran ko. At biglang isang espadang humahaba na tila ahas ang lumitaw. At hinarang ang enerhiya na ginawa ni Great Wolf. Ito pala ay si Tang Seryeong na mabilis na prenotektahan si Jinmu. At pagkatapos ang likod ni Tang Seryeong ay hinarang sa daan ni Jinmu. Sinabi ng ating bida sa kanya na bakit ka naririto. At habang makikita si Tang Seryeong sinabi pa niya sa isip na dahil ba sa kayamanang ng tangklan, ang Silver Willow Sword, kaya niyang harangin ang nakakatakot na lightning attack na yon. At tinanong niya na paano na ang backup. Lumingon siya sa ating bida at sinabi na hindi pa. Tumakbo lang ako papunta rito pagkagising ko. Napasigaw ang ating bida na ano. Sinabi pa ni Jinmu na inalay ko ang buhay ko para iligtas ka. Tapos ikaw, dumating dito mag-isa na walang kahit anong suporta. Umalis ka. Mamamatay ka lang dito. Sumagot ito na paano mo nasabi ang ganyan. Dagdag pa niya na paano mo nagawang sabihan ang anak ng Dark Emperor ng Sichuan Tangklan. Na tumakas. Hindi tumatakas ang tangklan mula sa kalaban nila. Ang tanging opsyon ay dumaan sa mga patay nilang katawan at dugo para magpatuloy. Napahawak na lang sa muka ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na kung alam ko lang nalalakad siya papunta sa sariling kamatayan, sana tumakas na lang ako. Wala siyang laban sa matandang yon. Sinabi pa sa kanya ni Tang Seryeong na paano ko naman magagawang walang gawin kung mukhang mamamatay kang mag-isa. Dagdag pa niya na sandali lang. Ako ang magpoprotekta sa iyo ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-113 kabanata. Ika-114 na kabanata sa pagpapatuloy. Lumingon siya kay Jinmu na may seryosong muka at sinabi na kapit ka lang. Ako ang magpoprotekta sa iyo ngayon. Napatulala naman ang ating bida sa kanyang narinig habang ito ay nakatingin kay Tang Seryeong. At sinabi naman ni Great Wolf na pumunta ka para iligtas ang gagong yan. At mag-isa ka lang. Ang tapang mo rin pala, ano? Tumawa ito ng malakas habang nakaturo ang daliri at sinabi pa na baliw ka na talaga. Naiinis na sinabi sa kanya ni Tang Seryeong na bakit ka natatawa. Isang maliit na gagong mukhang wala man lang kaibigang handang isugal ang buhay para iligtas ka. Dagdag pa niya na makikita ang ating bida na nakatingin lang na halika rito. Bubunutin ko lahat ng naninilaw mong ngipin. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ang matandang yon. Isang atake lang na halos tumama. Muntik na siyang mamatay. Dagdag pa ng ating bida habang makikita ang kanyang mata na walang saysay ang paglaban mong to, sa tingin mo ba maaantig ako sa ginagawa mo?
Ibinuka ang mga kamay ni Great Wolf at sinabi niya kay Tang Seryong na oo nga pala, suot mo ang Wild Silkworm Robe. Gumapang ka papunta rito nang hindi mo man lang alam kung gaano ka kapalad na nabuhay ka hanggang ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kayamanang yon. Dagdag pa niya na mas magiging basahan muna ang katawan mo bago masira ang Wild Silkworm Robe na yan. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na tama siya. Mapalad siya hanggang ngayon pero hindi kayang labanan ni Tang Seryaong ang matandang iyon. Isipin mo, kahit alam niyang mas mahina siya kaysa sa kanya, nagtitiwala siya sa kayamanan ng tangklan at pumapasok sa isang laban na walang pag-asa. Sinabi pa niya na paano niya hindi nakikita na ang paglalagay ng sarili sa panganib ng walang dahilan ay ang pinakamangmang na aksyon. Napakahangal niya talaga. Ngayon na naiisip ko, ganun din ang ginawa ni Cheon Woo-myung. Ang sutil na yon. Tumayo sa harap ko para iligtas ako, kahit na mas malakas pa siya kaysa sa kalaban niyang nasa harap niya. Dagdag pa niya sa isip na makikita siyang nasa likuran ni Tang Seryeong na tila naiisip niya noong nasa katauhan pa siya ng dati na isa lang ang gago na gumawa ng ganyang katangahan hanggang ngayon. At ayon ay si Cheon Woo-myung. Hinanghina na ang ating bida na nakatingin kay Tang Seryeong. Napakagat sa labi at sinabi niya na sino bang akala ng batang to na pinoprotektahan niya. Napangiti siya at sinabi pa na ang bunsong anak ng angkan ng Tang ang nagpoprotekta sa akin. Ako ay isang kinikilalang pinakamalakas sa gitnang kapatagan, si Heokrion Mugang ng dituwirang sekta. Ang makalangit na guro, at ang pinakamalakas na espada ng Wudang. Kahit dahil sa pride lang, hindi ko siya maaaring hayaang gawin yon. At hinati ni Jinmu sa dalawa ang matalim na dulo ng espadang hawak niya. At sinabi sa isip na isang beses lang. Wala nang iba pang pagkakataon. Hindi alam, ngunit ang shaman ay mayroong kahit isang lihim na pamamaraan. Sapat itong malakas bilang isang swordsman, at hindi lamang ito ginamit upang igiit ang pagiging patas. At ito ay ang isang shaman's lang ring. Ito ay isang mapanlinlang na pamamaraan ng pag-atake na tumatakip sa mga mata ng kalaban gamit ang isang imaginary na numero at tinatarget ang kaaway gamit ang isang atake sa anino. Kaya naman wala nang paraan para gamitin ito. At inipit niya ang dalawang pinila sa dulo ng kanyang espada sa kanyang daliri na sinabi pa niya sa isip na kailangan kong tumbukin ang sandali na bumababa ang kanyang depensa habang inaatake si Tang Seryeong. At sinabi naman ni Tang Seryeong na halika. Matandang parang aso. Haharangan kita ng paulit-ulit. At papakawalan na nito ang malakas na enerhiya sa kanyang kamay na sinisigaw pa na ang tapang mo, ha? Para kang alakdan. Halika rito. Papatayin ko kayong dalawa. At habang nakatuon ang espiritu ni Daerang kay Tang Seryeong, ang dalawang piraso ay nahahati sa dalawang bahagi. Naitinira ng ating bida na sinabi pa sa isip na ngayon ang pagkakataon ko. Mabilis na. Kinuha niya si Tang Seryeong, at gamit ang lahat ng natitirang lakas sila ay gumulong kasama si Tang Seryeong sa kanyang mga bisig. Nainiwasan nila ang napakalaking brain ball na itinira ni Great Wolf sa kanila. Mabilis namang nakita ito ng matanda na malapit nang tumama sa kanya. Tumalbog sa kamay ni Daerang ang unang pirasong nahuli. At sinabi nito na binata, akala mo ba ang ganyang maruming daya? Hindi niya ito na ituloy nang magulat siya nang makita ang piraso ng espada na hinagis ng ating bida ay tumusok sa kanyang dibdib. Habang pinagtatakahan niya ito, pinagpapawisan ang muka nito na nakatitig sa tumusok sa kanya at sinabi na pero. Malinaw na naharang ko iyon. Hindi ko akalaing may isa pa palang nakatago sa likod nito. Bukod dito, mas malalim pa ang tinusok nito kaysa sa inaakala ko. Siyempre, hindi iyon sapat para siya ay bumagsak, ngunit ang problema ay ang sugat na naharangan ng enerhiya ay bumukas dahil sa isang saksak na iyon. Napatingin ito sa ating bida nang malakas itong tumatawa. Tulad ng sinabi kanina ito ang Wudang's Vision Blocking Illusion. Tinatakpan nito ang mata ng kalaban ng ilusyon at sumasalakay mula sa lilim ng anino. Habang nawalan ng malay si Tang Seryeong dahil sa shockwave, tinakpan siya ni Jinmu na parang pinoprotektahan. At sinabi niya habang nanghihina na hindi lang kasi ginagamit yan ng mga asetiko namin na pinahahalagahan ang pagiging patas. Binunot nito ang tumusok sa kanyang dibdib habang nakangiwi ang muka na nakatingin sa ating bida, sinasabi pa niya na hanggang dulo. Ipinagpapatuloy mo pa rin ang mga walang saysay mong pagsusumikap. Lintik ka. Isa kang malaking kupal. Gayong wala ka nangang lakas para gumalaw at nagpupumiglas ka na lang kung tapakan kita.
Ang kapal ng mukha mong gumamit pa ng nakatagong panlilinlang laban sa akin. At sinigaw pa niya sa galit na halika. Ipararanas ko sa iyo ang sakit na hinding-hindi mo malilimutan kahit mamatay ka pa. Lumalapit si Great Wolf kina Jinmu at Tang Seryong. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sandata ay narinig mula sa lahat ng direksyon na nagpahinto kay Daerang. Hindi sa isang lugar tulad ng dati, kundi sa buong paligid nila. At ang mga ibon mula sa kakahuyan ay nagsiliparan. At napasabi ito na marahil ang mga reinforcements. Pero, imposible iyon, pero ipinadala ko si Bayokha, ang pinuno ng araw, upang bantayan ang mga reinforcements. At biglang dumating ang tauhan nito, sinasabi na dakilang lobo. Ang angkan ng Tang andito na. At nakipagsanib-puwersa sila sa King Cheng at Amy Sek at papunta na sila rito. Tumugon ito sa kanila na ganun ba? Nakangiwi ang muka nito at lumingon sa kanila at sinabi na kailangan pa nating bumili ng oras. Bago tayo umatras, gusto ko munang durugin ang dalawang buwisit na yon. At sinabi nito kay Great Wolf na wala na tayong kahit sinong pwedeng gamitin para bumili ng oras. Dagdag pa nito sa kanya habang bumilog ang mga mata nito na may halimaw sa unahan. Winasak niya ang buong Azure Wolf Squad sa paligid. Napasigaw ito at sinabi sa kanya na ano. Iyon ay hindi maaring mangyari. Ang dami nating tauhan. Paano silang lahat nalipol? Sino ba talaga ang hayop na yon? Mabilis itong lumingon sa ating bida ng tumatawa kahit na nahihirapan na ano. Ano ang sinasabi mong bastardo? Sinabi naman ng alagad ni Great Wolf na ano na naman ang sinasabi ng baliw na yon habang nahihirapan na siya. At bakit tumatawa ang isang taong malapit ng mamatay na? Dagdag pa ng ating bida sa kanya habang tumatakip kay Tang Seryong. Ay nahirapang bumaling at humiga. At sinabi na hindi ko ba nasabi sa'yo? Ito ang anak na babae ng pinuno ng angkan ng Tang. Nalabis na iniingatan ng patriarka. Na nakatingin sa kanya si Great Wolf ng seryoso. Habang lumalalim ang tawa ni Jinmu, siya ay dahan-dahang bumabagsak na sinasabi pa niya na yari na kayo ngayon. Ginising niyo ang isang halimaw. Siguradong napakaganda nito. Na biglang nawalan na ng malay ang ating bida na bumagsak sa lupa. At sinabi ni Great Wolf na kaya siya pala ang halimaw na nasa unahan natin. Ay si Dark Emperor. Dagdag pa niya na hindi ito maari habang makikita ang kislap ng liwanag sa likod niya na kulay berde. Biglang isang malaking liwanag ang makikita na papunta sa kanila na halos liparin ang tauhan nito. At ang kulay itim na tila usok sa itaas ay papabagsak sa mga ito. Na tumusok sa katawan ni Maichu at ng isa na hindi makalabas. Ang mukha ni Daerang na umatras mula sa atake ay nagulat nang may makita siya sa itaas. Nakita niya pala si Dark Emperor na ama ni Tang Seryong, bumababa habang winawasiwas ang kanyang berdeng mahahabang mga karayom. Makikita ang mukha ng Panginoon ng Sichuan ay bumaba nang may matinding galit na nakatingin sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-114 na kabanata.